All right. What's up? What's up, mga mananap? It's me again, Rafael of VA Rookies. And we are now at our second episode of Rookie Podcast, along with our special guest for today. So thank you so much, guys, for joining in. I know that people are still coming in. Nakikita ko meron ng mga nanonood. And if you haven't shared this video yet, shared it to your friend, to your relatives, to everyone nakakilala mo para meron din silang mapulot na inspirations from this video. Og nganong nagtagalog man ko karon, mao na pinakadakong pangutana mga igsuon, nganong nagtagalog ko? It's because our special guest or our special rookie for today is from Luzon, and kailangan jud ta magtagalog mga igsuon, di jud na pwede na di ta magtagalog. So just a quick background lang daino sa ato ang guest for today. Our guest for today, guys, is very jud kanang very inspiring jud, guys. Makaingon jud ko na kanang naagian na niya halos tanan na mga kalisod, mga kasakit, almost everything. And still naa Japon siya haron, nagpadayon Japon siya og wa siya ni undang.
Actually guys, mag-message na siya sa kuha every single time nung sa mani. Every single time. Tapos kanang mawad-an na jud ko og kanang i-advise sa iya ba kay sa sobra kadako og sa sobra ka complicated and kuan sa iyang sitwasyon. But I really appreciate the kuan bitaw, the passion. Grabe jud kay siya ka passionate. Nagpadayon jud siya even though grabe nakalisod iyang mga ginagian. And I believe na kaning story na atong mapaminawan karon mga igsuon, mga higala ko is something na pwede nimo mahugutan og inspiration because nakaya man gani niya, how much more ikaw. So, with no further ado, atong tawagon ang atohang special guest karon, Mami Jelen Evangelista. Welcome, Mami. Hi, good evening, everyone. All right, good evening, Mami. And taga saan ka nga, Mami? Pasig, Manila. Pasig, Manila. So mapapasubo tayo ng Tagalog nito. But anyways, Mami, can you tell me, can you introduce yourself muna? Jelen Kapati Evangelista, real name, 42 years old, and with full heart. Nagtuloy ng pangarap. Is that, did you mention 22 years old ka lang? 42. 42. Parang, I misheard that. So, 42 years old, Mami, and you are trying to be a virtual assistant, di ba? So katong yung guest natin yesterday is I think 50 something. So ayan po, parang sa first and second episode natin mga mommies yung mga guests natin. And May, can you tell me so far about your background? Ano yung parang naging trabaho mo before ka nag-virtual assistant? So by profession, licensed criminologist ako. So, if you may ask, or some people may ask kung bakit hindi ako nag-police kasi licensed criminologist ako. Well, nag-apply ako, definitely, 100 times. Gaya dito sa pagiging BA, 100 times ko ginawa yan. More than actually. Nag-practice ako ng security 17 years. So, lahat ng pwesto sa security nagawa ko except for CCTV operator. But I am familiar. HR assistant, personal assistant, like in BA, it was called actually like executive assistant or general virtual assistant. Tapos BPO, 5 years. Grabe, no? Ang dami mo na palang napagdaanan na mga work, Mami. And can you tell me the time when was the time na narinig mo tong BPO or work from home or virtual assistant opportunity me? Sa Facebook, scroll. Like, ang una ko talaga nakita, ikaw eh. BPO Rookies talaga. Walang bola, hindi dahil sa ikaw yung nag-aano sa akin yun. Pero yun talaga yung una. Sabi ko, curious ako. So, nagbasa ako ng page. Mahilig kasi ako dun sa mga memes. Yung mga memes na fun fact, tapos yes. Yung totoo, mahilig ako sa ganon. So, interest ako. So, since mahilig ako sa ganon, binabasa ko talaga siya as in. Every single ultimo comment, even though ang hundreds of comments yung mga kasunod, isa-isa ko yung binabasa. Doon ako nagka-interest na sabi ko, may ganito pala. So, yun. Nag-interest ako, din-scroll ko yung page mo, hanggang sa YouTube, hanggang sa Linktree, ano pa ba? Meron pa basta sa lahat ng nakalagay doon sa profile mo na yun, in-scroll ko lahat yun. Nice. Ayan, so follower ka pala since matagal na. So thank you so much, Mami, for supporting the page. I really appreciate people like you na nagfa-follow talaga ng page. So mga hindi pa naka-follow, please follow, like and follow this page. So by the way, Mami, since you have figure out or parang nakita mo tong opportunity to work online, ano yung parang ginawa mo? Ano yung parang mga tinake risk mo to enter the industry? Tinake risk ko, nag-resign ako ng, alam mo yung pikit mata.
nag-resign ako na sa BPO. Nag-resign ako na hindi ko alam kung saan ako pupunta, wala akong direksyon. Kasi hindi ko na babanggitin pero doon ako nakilala din sa nagko-comment sa page mo. Yon, nainganyo ako. Yun yung na-scam ako. Oy, so you mentioned na nasa scam ka. So ano yung nangyari, May? Can you tell us not detailed experience on what really happened? Kasi merong mga nakikinig ngayon na they also were scammed by somebody else. Hindi siguro intentional yung pagka-scam sa kanila, but can you tell me what happened? Bakit tinawag mo yun na scam? Well, tinawag ko siyang scam kasi hindi kanya, yung alam mo yung parang pag nagre-recruit ka, dapat kung intentionally pure yung heart mo, i-ready mo yung tao. Uy, magiging BA ka, kikita ka ng 5 digits. So, mag-enroll ka dito sa course namin. Ganito. After nun, may sure kang trabaho, may sure kang client, or may sure kang internship. After nun, kikita ka na, i-absorb ka na. Siyempre, ikaw, gusto mo ng work from home, gusto mong maging career woman na at the same time na nag-earn ka, ayaw mo maging plain housewife, grab the opportunity. So, bayad ako, ganito, yan, attend ako. O ito, pagdating mo doon, as in, tawag dito yung, how will I explain this? As in yung, makikinig ka, pero sa totoo lang, nung doon din sa page mo, doon po rin siya na-realize na uso naman pala yung paid, yung free courses. Na yung mga tinuturo nila doon is parang doon lang. Yung nga paggamit ng Excel, doon ko lang pinanood sa YouTube tutorial mo tsaka kay Mia Wan Doon ko lang siya natutunan. Wala ako, sorry to tell this, wala talaga akong natutunan doon sa So it was really a scam. Bukod sa wala akong natutunan, alam mo yung nag-recruit pa ako ng mga kasama ko. Ngayon galit sila sa akin. Kasi sabi nila, walang nangyari. Tsaka, paano ba? Yung training academy na yon is like, pag hindi ka kalugar nila, hindi ka prayo. And eto lang, very thankful lang ako at gusto ko talagang isingit. Yung Digos, yung Davao Freelancer, taga Manila ako. Naka-follow ako sa page na yan. Pero, never kong na-feel na taga Manila ako. Sinasagot nila ako ng, ayun mo yun, ang sarap ng pakiramdam na welcome kayo. As in. Nice. Yun. Yan yung parang purpose ng mga community like ours, Digo City Freelancers, Davao Freelancers Group, tapos VA Rookies, at lahat ng mga freelancers. That's our main goal, Mami. And our main goal is to help those who need help. Kasi we are just giving back what we have. Kasi we are so blessed that it's easy for us to bless others. And I believe, Mami, napaka-worse, napaka-sakit ng experience na yon na na-scam. And ano yung parang na-learn mo from that experience? Did you hold grudges to that person? Did you do something to take revenge? Or ano yung ginawa mo after mo na-scam? Well, hold grudges, yes. I will not be a hypocrite. Tao lang tayo. Pero yung mag-take revenge, hindi. Kasi pag nag-take revenge ako, babalik din sa akin yan. Hindi rin siya magiging magandang journey para maka-move on ka. Grudges, yes, still masama ang loob ko. Kasi masyadong malaki yung sinakripisyo ko. So, about sa... Hirap ako. Sorry for cutting you off, May. About sacrifices, is it okay, May, to mention magkano yung parang nagasto or na-invest mo sa taong yun? Mga 10K? More than. Grabe, 10K? Is 10K that the... Yung lang yun? Yung parang mga enrollment, mga bayad, mga ganun lang. So, wala pa yung mga kinita niya.
So buong 10K talaga or parang total na yan na 10K? Ano lang yun, yung 10K na estimated na binibigay ko sa iyo is yung mga binayaran kong courses. Na yun, syempre gusto ko, ito na, ganito, bayad. Mangungutang pa ako para lang makabayad. Na ganun eh. Grabe Nangihingi ako naman. sa kapatid ko, tulungan mo ako kasi may ganito. Syempre, alam mo yun, nandun na kasi, pakakawalan mo ba yung chance? Kaya nga, inutang mo talaga yung pangbayad mo na. Grabe naman, no? Totoo. As in. Mm. So kasi yung kahapon ay yung last day, yung Tuesday natin na in-interview si Mami Che from Davao. 15K din yung na scam or parang nagasto niya and hindi niya nagamit totally. Meron din akong narinig, Mami, na yung nagasto nila is around, if estimated total, around 100K. So grabe talaga yung parang mga pangloloko online. But I'm not generalizing, Mami, ha? Meron namang ding mga coaches, meron din namang mga mentors that though yung parang price nila is very reasonable and may matututunan ka talaga. And I believe na I'm not really sure if nakapag-enroll ka sa mga coaches na yon na mini-mention ko, but we should not mention any names here in our podcast muna because parang mababash tayo. So, after that, Mommy, after you are being scammed, you hold grudges, nakapag-move on ka na. So, what did you do? Ano yung parang next step mo? Kasi parang gumuho lahat yung mga hopes and dreams mo kasi pinangakuan ka ng magkaka-client ka after ng training or easy lang yung makahanap ng clients. So after nagunaw or after bumagsak lahat ng mga hopes and dreams mo, what's your next step? Ano yung next step mo? Una, doon pumasok yung malaking parte ni BA Rookies. Tinibang ko yung sarili ko. Lahat ng mga pa-memes mo, lahat ng mga pa-courses mo. Remember, if you can remember, parang nag-send ako ng email dahil hindi ka pa sumasagot sa akin eh. Kumbaga parang hindi pa tayo constant na nag-communicate. Remember na sabi mo parang hindi ko alam kung ano yung ibibigay mo, tapos yung gawing six-pack, gawing six-pack yung picture mo, tapos talagang ginawa ko ng paraan makasali. Yun. Di ba sabi mo, Paul, sino tong nag-post na to? Yun. Yeah, na-remember ko yun. Actually, akala ko talaga parang nasa point ako ng career ko noon na parang ang sikat ko na talaga kasi meron na akong fan girl na ginawan mo ko ng picture na may six-pack. Tapos meron ding, ewan ko kung ikaw ba yung gumawa ng parang nakasakay ako sa helicopter na purple. So I really appreciate those people na gumagawa ng ganun sa atin. And also guys, it's not, parang itong ginagawa natin sa Facebook, it's just for fun. Kasi yung trabaho natin is very stressful. 'Di ba? Very toxic, minsan nga nadidepress, nagkaka-anxiety, ganun. So, I'm so glad, Mami, that you have parang napasaya kita out of the experiences na mga na-experience mo before. And let's talk about yung because we are messaging back and forth, Mami, di ba? And you have shared your stories, you have shared your experiences, and you have shared one of the saddest thing that I have heard here in social media. Yung simula nung nag-start ako way back 2021, I think, until now, that was the saddest thing that happened. So recently, Mami, sorry if it's okay to you to share, It's okay. your husband unfortunately died. So can you tell me a story of that, Mami? Ayun, alam mo naman yun eh, kasi, diba, privately, we share conversation naman like, lalo na nung mga times na nagsusuka siya ng dugo, tinatakbo ko siya, yung mga gano'n, diba? And, yun yung mga time na talagang susuko talaga ako kasi napakahirap eh. Nandun ka sa point na gusto mong ituloy yung pangarap mo, pero nandun naman yung meron kang obligasyon.
hindi siya basta obligasyon. Yung mahal mo sa buhay, mali naman yung term ko, yung mahal mo sa buhay, nandun ka sa point na mamimili ka kung ano ipaprioritize mo. Siyempre, buhay. Yung pangarap, pwede mo namang pansamantalang itabi yan, tapos pwede mong ituloy. So, until such time na, ayun, di ba, updated ka naman sa buhay ko, na yun, kinuha na siya, namatay siya. Actually, hindi nga siya namatay sa sakit niya. He has cancer. 5 years namin nilalabanan yun. Pero hindi siya doon naman. It's a complication. They call it TB, but not exactly TB. Something medical terms. I forgot the exact term. Masakit kasi until now, hindi pa ako okay. Pero tuloy yung buhay eh. Yeah. Hindi na ako naging abogado. Pati ba naman BA, hindi pa matutuloy. Hindi ako papayag. Yan. And I really appreciate you for your bravery, May. Napakatapang mo, napakatatag mo. And you are someone that I really take inspiration from. Kasi ako, I don't have that situation like you. But when problem comes, sometimes nadadala ako, na nalulupasay ako, nasistress ako, napanghihinaan ako ng loob. And every time I'm experiencing that, Mami, please know na iniisip kita. Kasi if Mami Jelen experienced this, grabe, na-scam na hindi lang sila na-scam sa parang yung agency or yung academy, na-scam ka din sa mga clients mo. I believe, Mami, you have mentioned, correct me if I'm wrong ha, pinatrabaho ka, tapos yung magsasweldo na hindi ka binayaran, tinakbuhan ka. You have experienced a lot of negativity, rejection, you have experienced all of that. Plus, ito yung nangyari sa husband mo. So, I really take courage, I really take inspiration from you, Mami, kasi if you can do it, ano yung excuse ko? Ano yung excuse ko to not make it, to not move on, or to not continue my life? So, I really thank you for your for your life, for being so strong. And I believe na ikaw na lang yung nagtataguyod sa family mo. So, what are you doing to cope up, or ano yung mga ginagawa mo to sustain or to support your family after the loss of your husband? Well, bumalik ako sa BPO. Nasa BPO ako ulit. Yun, tuloy. Pero just like after ng nangyari kay husband, diba, nag-message ako sa'yo. I think just 1 to 2 days. Talagang inano ko talaga na sabi ko sa'yo, itutuloy ko yung pangarap ko. Kahit anong mangyari. Kasi ngayon, noon, ang difference kasi nung bago buhay pa si husband, ang goal ko is like maging BA. Hindi ko iniisip yung kung hindi man ako maging BA, hindi ko iniisip kung ano yung matututunan ko. Pero ngayon, ang goal ko is tuloy yung pangarap ko, plus kung hindi man kagustuhan ni Lord na talagang mapunta ako sa world na to, yung mabigay ko ba yung learnings na may papasa ko sa mga anak ko. Yung perseverance. Yung to choose the right person to inspire you. And to choose the mentor or something you look at, which is you, even though mas bata ka sa akin, na malaking part ka ng journey ko. If maging successful akong BA, kung hindi ako maging BA, part ka pa rin ng journey na yun. And because of you, kasi marami akong natutunan eh. Naging open ako na ayoko yung before ayoko yung mga follow ng mga page kasi pagkakakitaan lang ako ng mga yan kasi papalo ko sila, kikita. Ganun yung look at ko sa yung sa mga page, yung mga BA na yan. Pero nung sinadjust mo sa akin yung mga ganito, yan, pinagpapalo ko. Which is marami naman ako din naman talagang nakuha. Hindi naman talaga masama. Parang doon ko na lang pinasok yung principle ko na
five fingers are not the same. Kung merong dalawang siraulong creator or page, may tatlong mapa. Ganun na lang. Grabe naman yung term na siraulo. Ay, sorry. Pero, totoo yan. May mga siraulo talaga. Meron din mga delulu. Napakarami. So, that's what this industry makes. Parang, yan yung parang nagme-make ng industry nito na masaya or exciting. So anyways, Mami, so you have undergone this loss. I believe na you are still coping up, and you are supporting your family. So you mentioned me na currently you are on a BPO company. So ano yung parang ginagawa mo to go back to that dream of becoming a VA? So ano yung mga parang steps mo or preparations mo to go back? Okay. Well, just like nung nag-message ako sa iyo na talagang message siya kasi totoo naman eh. It's not scripted, but yun, nag-prepare ako na revamp the resume. Revamp. So, yun, sinunod ko yun. Yan. Hindi talaga scripted kasi actually hindi ko na alam yung itatanong ko. And sabi ko kay Mami, kasi ito yung podcast. Gusto kong gumawa ng podcast kasi gusto kong maka-learn ng valuable stories from rookies like you, like Mami Che, and for the rest of the people na gusto kong matutunan and gusto kong ma-share yung stories, mga ordinary stories ng katulad nyo, katulad natin. Kasi mostly yung mga stories na nadidinig natin are yung mga successful na. But yung mga successful, they have once become somebody na nagsisimula din sila, 'di ba? So this podcast is meant for everyone who is starting, to give inspiration to everyone, and you, Mami, is one of the many inspirations na maibibigay natin sa industry na to. So right now, ano yung parang estado mo sa life mo? How parang nawawalan ako ng Tagalog. Ano yung estado ng finances mo, ng livelihood mo? Is it still going strong, or ano yung mga estado ng buhay mo ngayon? Okay, well, kapag financially, mas siya, much better. Kasi noon talagang ang hirap eh. Yung naloko ka nga, sabi ko nga, nangutang ka. Siyempre, kailangan mong bayaran yung mga Actually, hindi nga pala ako isang beses lang naloko, 2 beses. May isa pang creator akong, yun. Dapat yun. Well, finances, basically, tawag dito, medyo okay. Medyo okay. Nakakakain tayo ng 3 beses isang araw. Much better. Then at the same time, medyo naghahanda tayo kasi marami akong courses na nakikitang gusto ko enroll. Iniintay ko na mag-sale, tapos iniintay ko din na yung mga raffle nila Tita Din. Inaantay ko yon, baka sakaling this time mabunot na ako, yung mga pa-free table nila, yung mga ganun. Yun ang mga abang ako. Inaantay ko rin, as in, pinaghahandaan ko yun. Kasi just like what you said nung may conversation tayo na ano yung stand? Kung ano yung stand mo sa mga paid courses? Nung una talaga, sasabihin ko sana doon sa comment is like, ayoko niyan kasi naloko na ako eh. Pero nung na-realize ko na yung pinapanood kita, yung pinanonood ko yung mga memes mo, pati yung reels nga sinusundan ko na ngayon. Naisip ko, sabi ko, 5 fingers are not the same. Marami pa rin mabuting tao sa mundo. Yun na. Naghahanda ko. Ayan. So, minsan guys, ito si Mami Jelen, nakukulitan ako kasi siya talaga yung always laman ng inbox ko. As in. And I'm not annoyed by her kasi every time sabi ko, Mami, may buhay din ako. may mga
mga bagay din ako na dapat kong gawin. But I really can see the passion me. I really can see the determination na, na ginagawa mo. And yan yung parang learnings na nakuha ko from you to not ignore these people who's asking help. To be specific, maraming nagme-message sa akin ngayon asking how to be a virtual assistant. Sabi ko, yes, we can talk, but I cannot guarantee you na matuturuan talaga kita or mabibigyan kita ng client kasi impossible yun. Kasi mismo ako nahihirapan din ako maghanap ng client ngayon. But I really appreciate you, Me, because I believe hindi lang ako yung kinukulit mo, hindi lang ako yung min-message mo. You've mentioned one time, Mami, na sinabihan ka ng isang creator. Na ano yung sinabi niya na parang kung hindi mag-work yung course ko sa iyo, that means bobo ka, sabi something like that. Is that yan yung parang tumatak sa akin. Can you tell me more about it? Ayun, kasi yun yung isang yung isang naloko, di ba? Although inintay ko yung kanyang sale kasi yung course niya is like version point. Sige. So, wag na natin i-mention. Para 2,000 yun, hinambangan ko yung latest version ng mag-sale. Although 500 pesos is maliit para sa kanila. Sa akin, yung walang trabaho nung time na yun, napakalaki. Ulam at kanin na yun ang mabibili mo sa 500 pesos. So, nag-enroll ako. Nanood ako, ako nung kanyang course. One thing na na-realize ko, talagang nagsisi ako. Kasi, syempre, nag-enroll ako. Hindi naman live yun eh. Parang recorded lang yun eh. Yung nagtatanong na ako sa kanya, bayad pa yun ah. Ikaw nga walang bayad, kinukulit kita eh. Yun, bayad pa yun ah. Yun, sinabihan niya ako ng ganun. Exact word na sinabi. It's like, hindi para sa yan, Bo. Ibig sabihin niya, bobo ka. Kasi nandun na lahat. Alam mo yun? Parang, yun. Grabe. Grabe siya, no? Ewan ko kung, ayun, ang dami niyang kaaway. Hanggang ngayon. Wag na. But anyways, wag nating i-mention siya, May. So, hindi ka bobo. Hindi ka bobo. The fact that the fact that you are thriving, the fact that you are learning, the fact that you are very determined to achieve what you want to achieve is an indication na hindi ka bobo. Yan. So it's just someone who is underestimating people kasi they haven't seen your potential. Yan. So I can really see your potential, Me. I believe that age is it's not a hindrance na parang huli na ang lahat. But I can see the potential in you kasi yung story mo, you can inspire a lot of people. So actually ikaw yung first episode dapat eh. But parang hindi ka nagre-respond doon. Then it's my fault din kasi yung message ko sa iyo, Mami lang. Hindi walang education. So I believe hindi ko na din inasahan na bilang kasi sinabi ko, sabi ko, ano pa yung sasabihin nito? Inisip ko, papagalitan niya kaya ako. So, anyway. So dapat ikaw talaga yung pinaka first episode, but you are the second episode. And yan, para ding, that is, we reserve your story, May, para marami ka ding ma-inspire. So, talking about your life, let's talk about your life. Tapos na tayo sa scam, tapos na tayo sa, I don't want to deal more about the loss of your husband. I just wanted to ask, are you happy? Parang Boy Abunda, are you happy? Happy. Yung sa pagkamatay ng husband ko, not yet ready. Pero nandun ako sa punto ng buhay ko na kailangan ituloy ko kasi hindi siya matutuwa kapag hindi ko tinuloy yung pangarap ko. Alam niyang marami na akong giniba. Yung pagiging abogado, yun, nag-give up ko rin. Hindi rin siya sasaya kapag hindi ko pinakita sa kanya, itutuloy ko yung laban. Yan. Tuloy lang ang laban. Ayan.
Oo. So, ngayon, you are not happy, but you are trying to be happy. Is that correct, me? Yes. Trying. Ayan. Nandun ako sa pipiliin kong maging masaya. Kasi happiness is a choice naman eh. Pag pinili kong mag-grieve ng mag-grieve, hindi ko matutuloy yung pangarap ko. And how about your kids, me? How are they coping up with the loss, and how are you supporting them or supporting you? Okay. Supporting them as much as possible yung nandun, ginagawa ko na nandun ako para sa kanila. Kasi si husband kasi talaga yung yung nag-a-attend sa mga PTA, which is lalaki siya, normally babae yun eh. Siya lahat ng gumagawa nun, siya yung pumupunta, siya yung kasi alam niya na sa trabaho ko is parang mas kailangan ko yung todo focus eh. At kilala niya naman ako, pag may gusto akong gawin, tutok ako. Nandun yung perseverance ko, yung dedication, yung passion. Kahit na madalas niloloko niya, hindi ka naman maging, maloloko ka na naman niya, ka na naman, gaganunin ako nun. Kahit binibiro niya ako. Nandun ako sa kids ko. Pag-support naman nila sa akin is, lagi naman din silang proud na although madalas meron tayong kaunting anger management, pero as much as possible, pinapaliwanag ko sa kanila bakit ko nasabi, bakit ako galit. Napakaswerte ko sa mga anak ko. Hindi sila perfect na mga bata, pero I know na pag pinakawalan ko sila, pagiging katulad ko rin sila na na kaya nilang makisama sa mundo at hindi sila maaapi. Yun. Yeah, grabe no. Grabe yung pagpapalaki. Grabe yung parang bond nyo ng mga kids mo. So ilan ba yung kids mo, May? If I may ask. Tatlo. So puro babae? Yes, correct. Puro babae. Ito si Jermel May Evangelista. Anak mo ba to? Oo, anak ko yan. Pangalawa. Hindi pa siya comment, di ba? Kaya nga, akala ko ka ng relatives, or relative mo talaga. So ayun, May, you have lost one of your main support. However, nawalan ka ng main support mo, but you found support on your kids. So I believe na siguro nagtutulungan kayo para to survive. Tutulungan kayo to cope up with the loss, with all of these trials and problems that you have encountered. And you mentioned last time, May, when yung nasa hospital yung husband mo, you've mentioned about your is that correct me if I'm wrong, Miha, and you can say that my statement is wrong, but you mentioned na your relatives, did they support you or they did not support you on that situation? Well, yung sa side ko, medyo huli na nung dumating, wala nang buhay. Ang sa side naman ni husband, meron. Dumating naman sila. Nandun sila. Pampalakas ng loob man. So at least meron kang someone na nag-support sa'yo. So, ayan, so you are coping up right now. So, ano yung parang plans mo in the future? Let's say, for example, ito, sinasabi ko to sa'yo always, Miha. Let's say, for example, yung virtual assistant will not really work for you. So, what's your next step? Next step? Well, kasi ang next step ko naman, lagi kong pinipilit ko maging 2 steps ahead. So, just in case na hindi talaga para sa akin, I will make it sure. Shout out, Bambi, thank you. Ayan, yung nagko-comment na yan, sorry. Isang mentor ko din yan, si Edita. TL ko sa BPO. Anyway, going back. Tawag dito, so hindi para sa akin, I will make it sure na mga rookies na katulad ko, hindi sila matutulad or mababawasan yung mga malulokong
maluloko Para, aspirant. parang magiging vigilante ka ng mga scammers. Parang gano'n. Hindi ko naman aawayin, pero magbibigay tayo ng payo na parang bago ka mag-resign, make it sure na ito yung gano'n naman. So, alam mo may bagay kang gumawa ng page. Dapat gumawa ka na ng page. Tapos, ewan ko, i-expose mo yung mga kalokohan ng mga ganong mga scammers na Binigyan mo ako ng idea. Malapit ko na gawin yun. But you know what, Mami? Yeah. Actually, I really encourage you to create a page kasi isa din yan to that you can use as your portfolio. Ayan. You know what, Mami? I have mentioned this to you multiple times, even to the people that I've spoken before, na isa sa reason nga bakit ako naging social media manager is because of this page. Ayan, because of a page. Hindi VA Rookies, but is because of a page that I manage, which is King Paing Vlogs. Kasi vloggers ako before. And I use that. Yan yung parang stepping stones ko para maging virtual assistant. Kasi yung pinakaunang trabaho ko as a virtual assistant is cold calling. Tapos because of that page, ayan, naging social media manager ako at naging graphic designer. Then I'm on my way learning to become a web designer, something like that. So, ayan. So, gawa ka ng page me. Ayan. Then, yung content mo, parang yung life story mo, yung mga pinagdaanan mo, gawa ka ng memes, katulad ng sinasabi mo. Ayan. Para marami ding ma-inspire. Ayan. So you have found some other coaches that inspires you. How did they contribute to your coping up? Or ano yung mga na-contribute nila sa pag-move on mo sa life mo or sa pagpupursige mo as somebody who is pursuing virtual assistant? Pwede ko silang i-mention? Nandito ba sila sa comment section? Hindi ko alam kung you mentioned. Ayan. But anyways, it's okay if you mention them basta walang ill intention. Oo. Siyempre. Okay. Well, BA Bro, tapos si Visayan BA, Tita Dean. Yan, marami yan. Mia One, Vlogimary. Marami yan. Kasi yung isa na nakuha ko, na hindi nga lang ako binayaran, yung na-scam ako ng hindi ako binayaran. Pero, naging edge yun, yung panoorin ko sila na yung pointers ba, pag nag-a-apply ka as appointment setter. So, yun, na lead gen, dun ko rin na kung anong niche ang kukunin ko. Which especially, is? Lead gen, lead generation, and then, as general BA, yan. Social media, gusto ko talaga, pero parang ayaw sa akin ng social media. Kasi, hindi kasi ako, alam mo yun, hindi pa ako, yung pag-graphics designing, yan yung weakness ko eh. Pero, I'm trying to improve naman. Kasi marunong na akong gumamit ng Canva eh. Before, hindi talaga. Doon ko lang din yung tinitignan sa page mo, as in, hindi ko talaga siya alam gamitin, pati yung mga CapCut. Hindi ko yan alam. Doon ko lang talaga siya natutunan kahit pa paano may edit na ako. Tsaka, di ba alam mo naman yung meron akong parang pinorward sa'yo na parang yung naglalagay ng music. Yan. Tinulungan, malaking tulong yung panganay kong anak. Kasi yung panganay kong anak yung magaling doon. So sabi ko nga sa kanya, as early as now, ini-encourage ko nga siya na mga designs, graphic designs. Magaling kasi siya dun eh. Magaling siya. Ay, nice. So may plano bang mag-VA yung panganay mo? 15 pa lang siya ngayon, pero sabi ko kasi sa kanya, walang yumayaman sa pagiging empleyado. So sabi ko sa kanya, mag-aral ka, kunin mo yung course na magiging, sa tingin mo mag-excel ka, yung kikita ka. Nice, yan. Ganun yung encouragement ko sa kanya. Yeah, nice yan, May.
na sinusuportahan mo talaga yung gusto ng anak mo. Kasi merong mga parents na sila yung parang nagdidikta ano yung kukunin ng course, anong kukuning course ng kanilang mga anak. So, I know a lot. And me as well, I was being told na dapat ganito yung course mo, dapat ganito yung course mo. So, it did not end well for me. So, good job ka dyan, Mi, na sinusuportahan mo talaga yung parang gusto ng anak mo. So, ayan, go ahead. Well, I'm just about to say na ultimo damit hindi ko pinakikailaman. Not unless na, kunyari maigsi yung suot o yung buhok nila gusto ipaganto. Not unless kasama nila ako sa labas. Kasi any moment na may bumastos, alam mo na, tatanggalin na natin yung panga niya. Joke lang. So strict ka when it comes to love life ng anak mo, ng mga anak mo? Hindi. As in, hindi ako strict. As in, parang, ayoko lang yung may babastos sa kanilang nasa harap ako. Pero yung love life, kahit mag-boyfriend na, online, yung mga, alam mo naman yung mga nag-ML, yung mga online keme, mga online boyfriend, girlfriend, okay lang sa akin. Basta alam mo yung priorities mo. Yun lang. Wala akong pakialam kahit anong gawin nila. So, alam mong meron ng mga jowa yung mga anak mo? Ay, wala pa. 15 pa lang pala, no? Sorry for the apple. Go ahead. Meron naman. Pero kumbaga para sa akin, as long as alam mo yung priorities mo, alam mo kung saan ka mapapabuti. Minsan, patay ko, sabi ko, sige, papuntahin mo rito, paghahanda ko pa yan. Ganon. Pero, never. Kasi gusto ko kasi barkada kami. Kasi masakit na yung nangyari. Ayoko yung, paano ba to? Ayoko parang distant sila. Oo. Parang, gusto ko pag nawala ako, ma-remember nila ako na, si mami, nandito pa rin pa. Ganon. Gusto ko ganon sinasabi. Nice. And it's ito yung parang isa sa benefits ng pagiging virtual assistant is you can watch them. You can see them kasi nasa bahay ka lang. You can guide them. You can give them advices. Makakasama mo sila all the time kasi nasa bahay ka lang. And magaguidean mo talaga sila sa lahat ng mga kaganapan. Makikita mo mga bagay na nangyayari sa kanila. So, ayan. So, about your faith, Me. Your faith. You've mentioned, I can see Bible verses na sinesend ng anak mo. Was your faith affected with all of these things na nangyari sa'yo? Honestly, yes. Nagkaroon ako ng doubt. Nagkaroon ako ng doubt na sabi ko, sorry for 5 years na nilalabanan, nag-abroad ako para ma-treat siya, mabayaran ko lahat. Nagkaroon ako ng doubt. Hindi pa ba enough yung sacrifices ko, yung ko para tugtungan ko yung buhay niya. Pero ba't mo siya kinuha? Until such situation na sa page mo rin yung nabasa ko pero sa Reels yata yun. Pero meron ka doon na tungkol sa faith, tungkol sa encouragement. Sabi ko, hindi ko dapat sisihin kung ano yung nangyari. Masakit, tao tayo, masasaktan, pero tuloy ko. Doon, nag-start po di ako bumalik ng pag-read ng Bible. So, yun, na-inspire ako doon na tapos nakikinig ako ng mga Christian songs. Yan ang nag-aano sa akin, nagbabalik sa akin ng tiwala ko sa kanya. Hindi ako naggalit sa kanya yung nasa taas, pero kinwestiyon ko na despite ba ng sacrifices, kumbaga kulang pa ba? Ayan, so good thing, Mami, no, hindi ka talaga humiwalay kay Lord or lumayo kay Lord. I have this story kanina, may pinapanood ako na grabe yung story pala ng CEO ng SY Glow. Napanood ko yung interview niya kay Chito, and it's one of my inspiration din sa paggawa ng podcast is si Chito sa Muntina.
he is interviewing those who are successful na mga Bisaya content creator, and isang story ni isang episode ni Chito Samuntina, yung kay Ma'am Lou, Mother Lou, na grabe yung story niya from napakahirap na buhay till CEO na napakayaman na milyonarya na. So isa sa sinabi niya doon is there was one time na kinwestiyon na talaga si Lord. Sabi niya, Lord, bakit yung iba napakadali ng buhay? Bakit yung iba hindi nararanasan yung hirap na nararanasan ko? Galit ka ba sa akin? Yung ganun, may mga ganun na question. Galit ka ba? What have I done to deserve all of this hardship? Ano yung mga ginawa ko na para ganituhin mo ako? Then, parang sinabi niya sa later on the video, the reason why inallow ni Lord yung mga bagay na yun is to prepare him for a good future. So, siguro mami, itong mga challenges na mga nararanasan mo ngayon, God is just allowing you to experience this because He wanted you to be prepared of a bright future na prepare niya sa iyo. I believe na hindi pa huli yung lahat. You can say na nasa later part na ako ng buhay ko, wala na akong maaabot. No. Everyone can still achieve something. Ito, story ng founder ng KFC. Paulit-ulit na lang tong story na to. That person, I think mga 50 or 60 years old bago siya nag-succeed yung dreams niya or yung business niya, 'di ba? So it's not too late. So whatever problem you are experiencing right now, sometimes yes, it's valid, it's human emotion, your emotion is valid, that sometimes mapapatanong ka talaga na, is there any God? May God ba? May Panginoon ba? If there is, galit ba siya sa akin? Or is He mad about me? Ano yung mga ginawa ko? But that's just a redirection. Yung mga mga pinagdaanan mo, you are supposed to experience those para makarating ka sa great future. I mentioned this verse the last time. I'm not really sure if napakinggan mo to, mami. But Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. So meron tayong future, mami. So yan, I always encourage you, mami, kasi yan lang talaga yung magagawa ko sa iyo. I can, alam mo naman yung nangyari pa sa husband mo. Yun lang talaga yung parang nakayanan ko. And the only thing that I can do is just to pray for you. Ayan. So guys, yan. So if you know somebody na may binagdadaanan, don't mock them. Don't reject them. Don't invalidate their feelings because their feelings are valid. Siguro all you can do is pray for them. Support them. Give them kumustahin mo sila. Hindi mo alam, baka nakapag-decide na sila na magpakamatay pero you've messaged them, di ba? Ayan. So in Bisaya terms, padayon lang jud tami. Magpatuloy tayo sa buhay natin kasi we still have great future. Ayan. So how optimistic or how optimistic are you in the future? Sa future mo sa industry na to? As a BA, optimistic ako na makukuha ko din to. Makukuha ko din to. Even it takes time, 2 years, 3 years, hindi pa rin ako BA, itutuloy ko pa. Actually, naging BA naman ako eh. Hindi nga lang naging ganun ka-successful. Maybe siguro, ina-assess ko, may mali pa, may kulang pa. Marami pa akong kailangan pagdaanan. Kasi just like what you said, tsaka ni Mia, ni Vladimir, tsaka ni Visayan BA, nakita ko to sa isa sa kanyang mga na parang ang punto is yung hindi porket ito yung skills mo, ito yung niche mo, hindi doon lang matatapos eh.
continuous process pa rin ng learning. So, kung kayo nga, nandun na kayo sa ganon, ako nandito pa. So, it means, bago ko pa mapantayan, or lumebel man lang doon sa meron kayo ngayon, marami pa rin akong pagdadaanan. So, kung si Mami nga 50 plus umaasa siya, ako pa kaya 42, I still have 10 years para i-pursue pa yan. So, hanggat nakakabasa, nakakasulat ako, very optimistic ako na ibibigay sa akin ito. Ayan. You really need that you really need that optimism para mag-succeed sa industry na ito. And again, it's not too late. Hindi napakarami ng client. Though napakarami ng applicant, merong client talaga na nakatoka sa iyo or para sa iyo, 'di ba? So it's very important din na mag-connect ka sa mga communities. I believe you're already doing that. Connect to some networks, connect to some groups. Ayan. Sa Pasig ka, 'di ba? So maghanap ka ng mga grupo sa Pasig. I believe sumali ka sa parang pa-event ni Mami MK. Ayun. Connect ka doon sa mga taong yun kasi yun din yung parang magbibigay sa iyo ng opportunity. Hindi ka pinansin. Hala, oy Mami MK, bakit hindi pinansin ba? Just kidding. Nag-message ko ako sa page. Pero nagtatanong lang naman, joke lang yun Kasi nag-message ako sa page, pero may question ako dun sa nakita ko sa kanya na parang may post dun parang encouragement. Kaso wala pa. Siguro maybe too busy. Tapos yung gusto ko sana yung Wonderland, yung kaso sa Quezon masyado malayo sa akin. Yun, gusto ko yung napakalayo lang. Maganda yun na event. Grabe. Sayang. So, pero ayan, may connect ka lang. You have me. I will answer you. I will support you. We will still continue that process yung sa resume mo, sa yung portfolio. I will give all of the ideas and learnings na alam ko, ibibigay ko sa iyo. And you can also find other sources. Yan. Marami tayong sources, marami tayong mga webinars, mga free webinars. This coming Saturday, every Saturday to be specific, merong mga learnings, merong webinars yung Digos City freelancers, napakarami. And ayan, we are so and we are so grateful sa before wala talagang mga ganito. Lately lang talaga nagkaganito, and guys, take advantage of all of the opportunity na binibigay sa inyo. Wag lang puro how po. Please lang po. Wag lang puro how po. Yung mga nag-how sa page mo, gusto ko nang mag-comment meron kang post kanina na wag puro, yung sa meme mo, parang how po nakalagay. Pero gusto ko sabihin, kung ako nga kino-consider ko yung sarili ko super sipag, nahihirapan, ikaw how po, andyan na, babasahin ko na lang. Ayan. Parang gano'n. May mga tao talagang ganyan. Yan. But I still believe, I really believe na yung mga nag-how po, they still they have their reason why they are messaging how po, because they are lost. They need guidance, and that's the reason why nandito tayo to give them guidance. And so soon, Mami, you can also give back to the community by helping those people who are confused and who are lost. Ayan. So, ayan, guys, we are almost 1 hour. Grabe. 1 hour na nga, actually. And I'm so, Mami, I just wanted to thank you for this opportunity to finally talk to you sa second episode ng Rookie Podcast natin. I really appreciate everything that you do to support the page, to support me, and to everything that I do. I also really saludo talaga ako sa iyo sa tatag and sa bravery na pinapakita mo. And your story really gives inspirations to people who are yung mga lumalaban sa buhay. And I believe that one day, I'm so excited, Mami. I'm very, very excited to see
one day na makita kang mag-succeed sa industry na to. I really can't wait. And no, please no, kahit dumating man yung time na hindi na tayo mag-connect, hindi na tayo mag-chat, darating yung araw na yun. But please know that I will be the one who will clap their hands when you are succeeding in life. Ayan. I will support you and I'm always praying for you, for your success, for your family, and may all of your dreams come true. So ayan, ipipray natin yan. Let's hold on to God even more. Tatagan natin yung loob natin. And let's just give everything to Him. Yan. So for the last minute of our session, May, we have cried, we have laughed, we have learned a lot. Now is the time for you to share or to encourage everyone who is listening right now sa videong ito. What can you say about what encouragement or encourage the audience who's listening? It's your time. Okay, first, pumili tayo ng para sa mga nanonood ng podcast na to. Pumili kayo ng i-assess yung mabuti yung mga tao or yung mga people na nagsusurround sa inyo. Kung talagang nakakatulong. Yung tignan yung mabuti, yung support na ibinibigay sa iyo. Kung magbe-benefit pa sila sa iyo, kaya kanila sinusuportan. You have to be vigilant kasi. Kasi kung hindi ka vigilant, wala matutulad kayo sa akin. Pero I'm thankful sa mga, lalo na sa iyo, BA Rookies. Kumbaga sa journey ko sa BA, naging BA naman ako kasi isa ka sa main support system ko, kaya ako naranasan. Yung mga natututunan, mga learnings, mga encouragement, hindi mo ako pinabayaan. Sinasagot mo pa rin ako kahit nakukulitan ka na sa akin. And yung mga naniniwala ka sa akin, yung mga suggestion mo, yun. Though, sinasabi ko sa'yo na sana nag-ano ka lang course, pero sabi mo ayaw mong masisig kung hindi sila mag-success. Well, to tell you frankly, kahit hindi ka magano, napakalaking tulong mo na. And you touch people lives. So, please, huwag kang sumuko kasi yung mga taong katulad ko na naniniwala sa'yo, you really help them. And sa pamilya ko, sa mga anak ko, salamat. Kahit si Mami laging may anger management, you still understand, Mami. Alam niyo naman ang salita ko, salita lang ng nanay. Alam niyo kung gaano ko kayong kamahal, na ayoko nang bumalik sa ibang bansa para maging katulong. Gusto ko, patuloy ko yung pangarap ko kasi alam ko mas matutuwa si Daddy pag nakita niya na okay ako, natupad ko yung pangarap ko. And sa mga taong nasa paligid ko, lalo na si Erita Sarmiento, mula noon hanggang ngayon, binali mo yung pakpa ko. Yung learnings na natutunan ko sa'yo, walang kapantay yun. Lahat ng taong naniniwala sa akin, pati na rin sa hindi nagtiniwala sa akin, thank you. Kasi alam ko, kung wala din kayong basher ko, hindi ako magiging matatag. And choose to be happy. Choose to be happy. And lagi nating tandaan na kung di man ako maging successful na BA, pero i-choose ko na makatouch ng others' life, people's life. Try to make someone's smile in a day. Ayun lang, napakaraming salamat. At sa Bible study at sa Red Tone Computers na kaya may PC ako ngayon, salamat. Ayan, so
Thank you so much, Miss. Very wonderful message mo. I know that you are still processing everything. But again, I believe that we have better future. We have a great future ahead of us. So, hindi ko naman masasabi sa'yo na huwag ka nang umiyak. But, but be strong. Stay strong. Huwag mong isuko ang iyong mga dreams. And also sa mga virtual assistant or mga aspiring virtual assistant na mga nagsisimula, I believe that you are experiencing downfalls or disappointments or rejection sa journey mo, or even general yung mga nakikinig na hindi virtual assistant. I believe na may pinagdadaanan ka. And you may be on the point of giving up. You may be on the point of kanang isuko ko na lang to, maghanap na lang ako ng ibang point. What if ito na pala yung magbabago ng buhay mo tapos sumuko ka, di ba? So, padayon lang. Go. Move on. Napakaganda ng word na padayon lang because that really gives you a strength to continue. So, padayon lang jud ta always. The motto of ang parang tagline ko is hilahan pataas, padayon lang. So, we aim to pull everyone up. Enough of the days na mga naghihilahan tayo pababa. Let's just change the culture and let's pull everyone up. Ayan. So, once again, Mitt, thank you so much. Grabe. May gusto kong umiyak. Actually, napakaganda ng episode na to. And napaka-sincere, napaka-genuine ng usapan natin ngayon. And I really appreciate me at Mami. Sabi ko sa'yo kanina, sana sasabihin ko sa'yo kanina, dapat not all the time umiyak ka, but you cannot control the emotions. Kasi I don't feel what you feel right now. Hindi ko napagdaanan yung mga napagdaanan ko. So your emotions are valid. You are loved. You are appreciated. Always remember that, Mami. So thank you so much once again. Thank you so much kayo sa mga naminaw, o thank you so much sa mga nanood. Mami Jelen, thank you so much. Wish you all the best. God bless you, and thank you for everything. See you next time. Chat-chat lang tayo, Mami. Bye-bye. Wag ka munang mag-leave ha. Usap tayo after this. Mag-outro lang ako. Okay? All right. Thank you. All right, guys. Thank you so much for watching. Grabe jud kayo. Nahotdan kog Tagalog, guys. Grabe. Ayan. So, padayon lang jud ta sa ato ang journey. I believe na siguro pildado ka karon or you are a failure right now. But there will come one day na ikaw naman din yung magtatagumpay. Ikaw naman din yung magsasucceed. Ikaw naman din yung panalo. So always remember that there are great futures. There are a plan na prepare sa iyo ng Lord. And one day it will happen. So thank you so much for watching. Don't forget to like and share this live. If you find it useful and inspiring, please follow our page. That's VA Rookies PH. And sa mga naghahanap din ng mga work na aspiring virtual assistant, you can also apply to virtualteammate.com and select VA Rookies as the person who referred you. Ayan. So don't hesitate also to message me on the page. Active ako, napaka-responsive ko. Pero kung tulog ako, hindi talaga ako makakapag-respond sa iyo. So once again, thank you so much. This is the episode 2 of our Rookie Podcast. And see you next episode. God bless you all. And padayon lang. Let's go.